So yun, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin mga kapatid sa Panginoon. So tayo po muli ay narito para po mag-aral ng salita ng Diyos na kung saan yung ating pong pag-uusapan is yung breaking out of your comfort zone. So tayo muna ay manalangin sa Panginoon bago po tayo mag-umpisa. Sa Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Patuloy kang mangusap. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay ng revelation, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kami palakasin, Panginoon, sa tulong ng iyong mga salita. At ikaw lamang mapupurihan sa aming mga buhay. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamayamang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, breaking out your comfort zone. So sabi dito, everyone wants to feel safe. Sa bawat isa sa atin, gusto nating makaramdam kung saan tayo ay ligtas, kung saan tayo ay payapa, kung saan kalmado ang lahat. But we like comfort, stability, and predictability. But God doesn't call us to live a life of comfort. So hindi lang tayo tinawag ng Panginoon basta mabuhay ng mapayapa, masarap na buhay. Kung hindi sabi dito, He called us to live a life of faith. Kailangan mabuhay tayo dun sa buhay na kung saan ay merong pananampalataya. Hindi basta yung parang easy go lucky lang, kung saan maalon, parang tinatangay lang tayo. Sabi dito, kailangan minsan nakakaranas din tayo ng discomfort, ng challenges, at ng tinatawag na growth. So yung pag-uusapan natin ay makikita natin sa Judge verse 6 kung saan minit ng angel ng Panginoon si Gideon, who was living in fear, hiding from the Midianites. So makikita natin dito, pag binasa natin yung whole story, na si Gideon ay nagtatago dahil dun sa kanilang kalaban ng mga Midianita. But God show up, pero despite ng kanyang pagtatago, despite ng kanyang pagkatakot, kinatagpo siya ng Panginoon dun sa state niya na ganon. Hindi para i-comfort yung takot na nararamdaman niya, kung hindi para tawagin siya at tulungan siya na lumabas dun sa kanyang comfort zone. So God may be calling you to break out of your comfort zone too. So maybe sa panahon natin ngayon, hindi aksidente na pinag-uusapan natin yung mga ganitong topic. Kung hindi, minsan ito na yung call out ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na masyado na tayong nawiwili na dun sa buhay natin na komportable lang. So, kailangan na nating call out na ito ng Panginoon sa atin, na kailangan na nating lumabas dun sa comfort zone natin nang sa ganun makaranas tayo ng mga bagong biyaya, mga bagong himala at mga bagong gawa ng Panginoon sa buhay natin. So, basahin po natin yung ating text sa Judge 6 verse 10 to 18. Sabi po dito, I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of the Amorites in whose land you live, but you have not listened to me. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belongs to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in the winepress to keep it from Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, The Lord is with you, mighty warrior. So kagaya sa mga buhay natin, minsan 'di ba, dapat tandaan natin na ano man yung situation natin, yung season ng buhay natin, lagi natin kasama ang Panginoong Hesukristo. And the following verse says, Pardon me, my Lord. Gideon replied, But if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian. The Lord turned to him and said, Go in the strength you have and save the Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in the Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Gideon replied,
If now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Please do not go away until I came back and bring my offering and set it before you. And the Lord said, I will wait until you return. So, yan po yung ating text. Yan po, iikot yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, dito sa verse na ito, upon reading this, so meron lang pong apat na bagay na the Lord revealed personally sa akin. So, una dito, sabi dito is, your comfort zone is not always your safe zone. Yung ating feeling natin, yung isang ligtas na lugar na pinapanahanan natin or pinapanatilian natin, hindi ibig sabihin na okay tayo doon, kalmado tayo doon, is yun yung lugar kung saan ligtas ang bawat isa sa atin. Kasi kung makikita natin dito sa verse na binasa natin, sa verse 10 to 11, sabi dito, basahin ko po ulit. And I said to you, I am the Lord your God. Do not worship the gods of Amorites in whose land you live, but you have not listened to me. And the angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophir that belonged to Joash and Abizarite, where his son Gideon was threshing wheat and a winepress to keep it from the Midianites. So makikita natin na tinukoy dito kung ano yung ginagawa ni Gideon. Sabi dito, si Gideon was threshing wheat in a wine press. So kung mapapansin natin, it is an unusual or an efficient place na kung saan si Gideon nagtatago siya out of fear na nararamdaman niya. And sometimes, kagaya din tayo ni Gideon, that we build a safe space. Yan. Diba? Yung mga tinatawag nating comfort zone, minsan, tinecreate natin yan kung saan komportable sa atin, kung saan pabor sa atin, kung saan lagay yung loob natin. But sometimes, yung safe place na binibuild natin is really just a fear-based prison. So, tama po ba? At sabi po dito, God did not design us to live in fear. Hindi tayo, binuhay ng Panginoon or hindi natin nakilala ang Panginoon para mabuhay tayo under the fear. He designed us to walk by faith. So, ang gusto ng Panginoon is lumakad tayo sa pananampalataya. Meaning, sa comfort zone natin, maybe, feeling natin ligtas tayo doon, feeling natin okay tayo doon, natatakot tayong lumabas kasi may mga bagong challenges, may mga bago tayong haharapin and aware tayo sa bagay na yon. Pero sabi dito, the Lord designed us to walk by faith. So, kailangan mag-step out tayo. Kailangan wag tayong matakot kasi ang gusto ng Lord, tinetest niya dito yung ating pananampalataya at yung ating pagsunod. Kung kaya ba nating iwanan yung lugar na kung saan komportable tayo para lang makasunod dun sa kalooban niya. Minsan may encounter in our lives na tinatanong natin, minsan, di ba? Where are we hiding? Tayo nagtatago. What are we avoiding? What fear is keeping you from stepping into the God's plan? So today, pwede nating i-reflect yung sarili natin na minsan yung comfort zone natin, yan yung ginagawa nating taguan para maiwasan natin yung tawag ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Dahil nga nakakaramdam tayo ng takot, natatakot tayong mag-step out dun sa comfort zone natin para magawa natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. And kasi minsan kaya tayo natatakot kasi yung faith natin is sobrang liit lang. Pero sabi nga, mula sa maliit, pag pinut on practice natin sa buhay natin yung pananampalataya, unti-unti, yan ay lalaki until it creates a miracles in our lives. So, pangalawa po, God sees more in you than you see in yourself. So, sabi nga po may mga bagay na nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. Tama po ba? So, may mga bagay na alam ang Panginoon na hindi natin alam. So, basahin po natin sa verse 12. Sabi dito, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. So, makikita natin that God could
Gideon a mighty warrior while he was hiding. Tama po ba? Habang nagtatago si Gideon, dala-dala niya yung fear niya, pero behind that fear, makikita natin yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon na nagkaroon siya ng personal encounter dun sa angel ng Lord, na kung saan ito yung nag-send ng message sa kanya na sinasabi na ang Panginoon ay nasa sa iyo, you are a mighty warrior. So bawat isa sa atin, we are called by God to be a mighty warrior. Tama po ba? At when the Lord says that we are a mighty warrior, makikita natin yung word na the Lord is with you. Lagi natin kasama ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan, anumang laban, tama po ba? Hindi tayo iiwanan ng Panginoon, lagi niya tayong kasama. So kahit nagtatago tayo pagka dumating sa point na gusto ka na ni Lord na ilabas doon sa comfort zone mo, kahit anong reasoning mo, kahit anong pagtatago mo, gagawa ng paraan ng Panginoon para ma-reach out tayo, para lumabas tayo doon sa comfort zone natin. Kasi nga, God sees not where you are, but where He's taking you. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung nasa saan ka, kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kung ano yung kinakalagyan mo ngayon, kung di ang nakikita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin is kung saan ka niya dadalhin, kung hanggang saan ka ilalaban ng Panginoon, kung hanggang saan ka pagtatagumpayin ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Lord sa buhay natin is patuloy na maging victorious, mag-prosper tayo, maranasan natin yung mga bagay na inilaan niya sa buhay natin, and we will encounter that once we step out of our comfort zone. Tama po ba? At sabi dito, identity is not based on circumstances, but on God's calling. So, hindi mahalaga kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, kung anong klase tayo ng tao. Basta, tinawag tayo ng Panginoon, we have to obey. Kung sinasabi ng Lord na, kailangan mo lumabas dyan sa comfort zone mo. Huwag tayong matakot. Kasi sabi dito, you are a mighty warrior of God. Tama, ikaw ay mandirigma ng Panginoon na kung saan tinawag kang mighty warrior kasi the Lord is with you. Kasama mo ang Panginoon. At dahil kasama natin ang Panginoon, sigurado na may katagumpayan, sigurado na may mga bagong bagay tayong ma-encounter along the way. Tama po ba? So, minsan, natatakot lang tayo. Minsan, binubulag tayo ng takot natin para hindi tayo lumabas dun sa comfort zone natin. Kasi minsan, yun yung pandarayan ng kaaway sa atin. Kasi alam niya na pag lumabas tayo sa comfort zone, makikita natin yung mas marami pang himala at gawa ng Panginoon at yung marami pang bagay na kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. At ayaw po yung mangyari ng kaaway. So, kailangan maging wise din tayo na tinatawag tayo ng Panginoon bilang isang mighty warrior at sinasabi naman dito na ipinangako niya na tayo ay sasamahan niya. So, sabi po dito, we may feel weak, small, or unqualified, but God qualifies the call. So, minsan tinitingnan natin yung kakayanan natin, kung sino tayo, kung gaano tayo kaliit, pero hindi yun yung tinitingnan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kundi once we step out of our comfort zone, makikita natin kung sino ka ba, yung best version ng sarili natin, na kung saan ito yung masterpiece ng Panginoon, kung saan ito yung hinubog ng Panginoon. So, pangatlo po, sabi dito, questions are okay, but obedience is the key. So, minsan nagtatanong tayo sa Panginoon. So, walang masama na magtanong tayo sa Panginoon. Kasi, isang bagay lang yung sigurado that when we ask the Lord something, the Lord will answer. Pero sabi dun sa kadugsong, but obedience is the key. Hindi masamang magtanong, pero ang pinakamaganda, pag nagtanong tayo sa Panginoon, hindi yung para questionin pa natin, kung hindi, magtatanong tayo and then we will obey. Po ba? So, basahin natin sa verse 13 to 15. Sabi doon, pardon me, my Lord, Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Makikita natin,
tinanong ni Gideon kung bakit nangyayari sa kanila yung mga bagay na yon, na kung saan nagtatanim sila pero nandyan yung mga Midianita, nilulusob, inuubos yung kanilang mga tinanim at hirap sila to survive. Sabi niya dito, were all his wonders that our ancestors told us about when they said, "Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hands of Midian." So, minsan marami rin tayong questions sa Panginoon. May mga bagay kasi na isineset ang Lord sa buhay natin na hindi na para tanungin natin ang Panginoon. Kung hindi, ang kailangan natin is ilagay natin sa ating mga puso na yung mga nangyayari sa buhay natin is inaalaw ng Lord dahil meron siyang dakilang layunin. Dahil merong gustong i-reveal ang Panginoon at dahil merong gustong mga bagong bagay na i-input sa atin ang Panginoon. And on the verse 15, sabi doon, "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but how can I save Israel? My clan is the weakest in the Manasseh, and I am the least in my family." So makikita natin dito that Gideon has questions. Why has this happened? Bakit ba ito nangyayari, di ba? Where are the miracles? Nasaan yung mga miracles, yung mga himala na ginawan mo nung unang panahon? At tinatanong niya, how can I do this? Paano ko to gagawin? Tama po ba? Minsan ganyan din tayo kay Gideon. Marami tayong tanong sa Panginoon. Tinatanong din natin, paano tayo makaka-surpass? Paano tayo makakalagpas? Paano natin magagawa yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon? But sabi dito, God doesn't rebuke his question. Hindi siya sinaway. Hindi sinaway ng Panginoon si Gideon dun sa kanyang pagtatanong. Kaya talaga makikita natin na mabuti talaga ang Panginoon. Despite of our characteristic na palagi tayong meron tanong dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Maraming tanong dun sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo nire-rebuke ng Panginoon. But ito yung ginawa ng Panginoon. He calls him out to act anyway. Tinawag pa rin siya ng Panginoon para gawin yung bagay na gustong ipagawa ng Panginoon sa kanya. So makikita natin na binigyan pa rin siya ng instruction ng Panginoon despite of all the questioning. So makikita natin ganyan din tayo mga Kristiyano, marami tayong tanong minsan sa Panginoon, pero at the end of the day, bibigyan tayo ng instruction ng Panginoon at isa siguro sa pinakamagandang gawin natin bilang mga Kristiyano is sundin yung instruction na binibigay ng Panginoon. Though marami tayong tanong, minsan kasi yung mga tanong natin, hindi na siya meant para sagutin. Kung hindi, kailangan lang nating sundin yung instruction ng Panginoon to see greater things, to go with the higher things, para makarating tayo na gustong i-level up ng Panginoon yung buhay ng bawat isa sa atin. And Gideon felt insignificant, but God didn't engage his excuses. He simply said, "I will be with you." So makikita natin dito na si Gideon parang nag-worry siya, nag-alala siya. Hindi siya naging as is dun sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero hindi pinansin ng Panginoon yung excuses natin. So ganyan si Lord sa buhay natin eh. Sobrang dami nating excuses bilang mga tao. Pero at the end of the day, kahit gaano kadami yung excuses mo, pag si Lord yung nag-requires, wala tayong maire-reason out. Kasi kagaya dito sa pinag-uusapan natin si Gideon, the Lord simply said, "I will be with you." So sa buhay natin, para maka-step out tayo doon sa ating comfort zone, ito yung sapat na alam natin na ang Panginoong Hesukristo, sasamahan tayo. Tama po ba? When we go out to our comfort zone, there are new challenges, new battles, pero para magtagumpay ka dun sa mga bagong hamon na haharapin mo, sapat na alam natin ang Panginoong Hesukristo ay sasamahan tayo. Tama po ba? Sabi dito, don't wait until you feel ready. Step out because God is with you.
So, yun yung hamon sa buhay ng bawat isa sa atin. Wag na nating hintayin na kung saan lalabas tayo ng comfort zone natin pag ready na tayo. Kasi maybe yung buong buhay natin, nandun na lang tayo sa comfort zone natin. Paikot-ikot yung buhay natin, hindi nababago, yun at yun lang din. Tama po ba? Kaya wag na nating hintayin na maging handa tayo. Pag sinabi ng Lord, pag kinumand tayo ng Lord, ready or not, we must obey God. Kasi sabi po dito, step out because God is with you. Kasi kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kailangan maging matapang tayo na humakbang. So, ang kailangan lang natin gawin is magdesisyon. Pag tinatawag tayo ng Panginoon na anak, lumabas ka na dyan sa comfort zone mo, simply, ang kailangan natin gawin is to decide. Kasi, yung decision natin, it matters. Tama? Kasi kung susunod tayo sa call out ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo with every steps palabas dun sa ating comfort zone. But when we decide na, hindi Lord, mag-i-stay lang ako dito sa aking comfort zone, do kasama mo yung Panginoon sa buhay mo, paikot-ikot lang yung buhay mo, paulit-ulit lang yung nangyayari. So, number 4, sabi dito, God's presence is your power. So, yung presensya ng Panginoon, ito yung ating kapangyarihan. Sabi po sa verse 16, The Lord answered, I will be with you and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. So, tingnan nyo po. Sobrang imposible na bagay, pero makikita natin na pag nandun yung pagsama ng Panginoon, pag nandun yung presensya ng Panginoon, meron pong kapangyarihan. Sabi dito, God answered to Gideon's fear was not a strategy. Makikita natin di ba? Takot po si Gideon. Pero hindi siya sinagot ng Panginoon na ganito gawin mo, ganyan, di ba? Hindi siya binigyan ng plano ng Panginoon. Kundi ang naging sagot ng Panginoon was His presence. Yung presensya ng Panginoon. Kasi sabi na naman doon, I will be with you. So, ganun po kahalaga yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. When we experience fear, all we need is the very presence of God. Kasi yung salitang, I will be with you, yan po ay pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Matthew 28:20 and Matthew 28:20. So, yung bilang po yung kukuhanin ko. And surely I am with you always to the very end of the age. Hanggang sa kahuli-hulihan ng sanlibutan ito, sasamahan tayo ng Panginoon. From the moment na ipinanganak tayo hanggang sa matapos yung buhay natin, hanggang sa matapos yung journey natin sa mundong ito, isang bagay lang yung sigurado sa buhay ng mga Kristiyano, na at the end of our lives, hanggang sa huli ng buhay natin, kasama natin ang Panginoon. And if God is with you, you have everything you need. Kasama natin yung Diyos. Sabi nga po ng isang awitin, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng bagay, pwedeng idagdag sa'yo ng Panginoon. Kasi, ang Panginoon, ang may kapangyarihan at may kakayahan na isustain lahat ng needs natin, nakatagpuin tayo, na sumagot nun sa bawat tanong natin. At sabi po dito, even in unfamiliar or uncomfortable place. Kasi sabi ng Lord, I will be with you So, kung nandun ka man sa isang hindi komportabling lugar, kung nandun ka sa isang lugar na hindi familiar sa'yo, stay still. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan, huwag kang mag-alinlangan. Kasi isang bagay lang yung sigurado. Hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang lugar na kung saan mahihirapan ka, na kung saan hindi ka niya sasamahan. Kasi sabi nga dito, lagi nating kasama ang Panginoong Hesukristo. And God's presence is our power.
Sabi nga po, walang ibang ligtas na lugar sa mundo natin sa panahon na ito kung hindi yung presensya ng Panginoong Hesukristo. At sa kanyang presensya, merong kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun can do impossible things within our lives. So next po, faith begins with a step. So yung pananampalataya, ito ay mag-uumpisa pag ito ay ating hinakbangan. Sabi po sa 17 to 18, doon pa rin po sa ating text, pisahin po natin. Gideon replied, "If now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. Please do not go away until I came back and bring my offering and set it before you." And the Lord said, "I will wait until you return." So makikita natin dito na si Gideon, nag-ask siya ng sign. Humingi siya ng senyales sa Panginoon, and after that sign, meron siyang ginawa. So di po ba? Hindi lang puro lesson learned, hindi lang puro hingi ng senyales sa Panginoon na, "Lord, bigyan mo naman ako ng sign." Hindi po ba? Kung hindi sabi dito, pag binigyan ka ng sign ng Panginoon, we have to act. Kailangan meron tayong gawin. Sabi dito, He goes to prepare an offering. So merong pag-ahandog. Hindi lang basta humingi ng senyales, kung hindi dahil kinatagpo ng Panginoon, ipinakita ni Lord kay Gideon yung signs na hinihingi niya. Meron siyang ginawang act kung saan naghanda siya ng handog. Sabi po dito, that a small step of obedience started the journey that would transform him and deliver the nation. Yung simpleng hakbang ni Gideon, yung simpleng pagsunod ni Gideon, makikita natin, it create a very big impact. Nasabi dito, in the small step of obedience, started a journey that would transform him. Hindi lang magkakaroon ng epekto doon sa ibang tao, kung hindi personally, merong binago ang Panginoon doon kay Gideon. The moment na nagkaroon ng encounter si Gideon doon sa angel ni Lord, the transformation begins. May binabago si Lord. Tama po ba? At when the transformation starts sa buhay ni Gideon, it also delivered the nation. Tinulungan din ito na makalaya yung kanyang bayan. So sabi dito, take one step, you don't have to have the whole plan. So minsan kasi masyado tayong excited. Gusto natin agad yung plano ma-execute. Pero sabi po dito, we should take one step. Isang hakbang lang muna. Tama? Hindi natin kailangan na matapos agad yung buong plano na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung hindi, kailangan take one step and just follow the next instruction. Tama po, one step at a time. Kasi, sabi nga, ilalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. So, kagaya din dito sa pinag-aaralan natin, take only one step and follow the next instruction. Kasi si Lord yung nag-i-instruct. I-allow natin na si Lord yung mag-decide nung next step natin. Hindi yung puro tayo yung nagpaplano. Kasi yung the best na bagay sa buhay ng isang Kristiyano is yung plano ng Panginoon. Yung journey ni Lord, yung pinapupuntahan ni Lord, yung pinapagawa ni Lord. So, for the conclusion po, so, a simple question, sabi dito, where are you hiding today? Saan ka nagtatago ngayon? Dun sa ating mga comfort zone, tama po ba? What are your assignments are you avoiding because it feels too big, too hard, or too uncomfortable? So, naniniwala ako na bawat isa sa atin, tinatawag tayo ng Panginoon. And it's a time na kailangan nating tumugon dun sa tawag niya. Kasi sabi dito, tinatanong tayo, saan tayo nagtatago?
Ano yung pinagtataguan natin? Yung assignment ba na pinapagawa sa atin ng Panginoon? Bakit? Masyado bang malaki? Nakakatakot ba? Hindi ba komportable? But then, pag lumalabas tayo dun sa comfort zone natin, isang palatandaan is we feel uneasy. Hindi nagiging madali. Meron tayong takot. Meron tayong kaba. Tama po ba? But we must be brave enough to face new challenges. Kasi kalakip ng mga bagong challenges, mga bagong pagsubok, is panibagong mga himala at panibagong gawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And God is calling us like He called Gideon. Tinatawag din tayo ng Panginoon kung paano niya tinawag si Gideon dun sa sitwasyon na kung saan nandun na lang siya nagtatago siya, dahil natatakot siya. Pero sabi doon, tinawag pa rin siya ng Panginoon despite nung kanyang pagtatago. Sabi nga po, wala tayong pwedeng puntahan na makakapagtago tayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil kahit saan tayo magpunta, nakikita tayo ni Lord. Kahit anong gawin natin, nakikita tayo ni Lord. Tama po ba? And God is calling you like He called Gideon, not because you are already strong, but because He will be your strength. Tinatawag tayo ng Panginoon hindi dahil malakas na tayo. Tama po ba? Hindi dahil kaya na natin yung mga bagay-bagay. Hindi dahil masyado na tayong matalino. Hindi dahil masyado na tayong maraming alam. But sabi dito, but because He will be your strength. Dahil ang Panginoong Hesukristo, yung magiging kalakasan natin, siya lamang yung magbibigay sa atin ng katalinuhan. Siya lang yung tutulong sa atin to step out with our comfort zone. And sabi dito, you were not made to stay in a wine press. Hindi gusto ng Lord na magstay lang tayo sa tatawag na wine press or dun sa ating comfort zone. Kasi the more we stay longer with our comfort zone, the more na tumatagal na mapangyari yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, you were made to rise up. So, diba? Tinatawag tayo or create, nilikha tayo ng Panginoon, hindi para magpatambay-tambay, hindi para magpahiga-higa, but sabi dito, you were made to rise up, walk in God's calling, and trust that He is with you every step of the way. So makikita natin yun. Ang laki ng tiwala ng Panginoon sa bawat isa sa atin kasi nga we are perfectly and wonderfully created by God. Kaya sabi dito, kailangan ang isang Kristiyano lumalabas dun sa kanyang comfort zone. Hinaharap yung bagay na kinakatakutan niya kasi sabi doon, along the journey, along the paglabas natin ng comfort zone natin, nandun yung pagtawag ng Panginoon. So all we have to do is to put our trust in God, and He is with us in every step of the way. Sa bawat hakbangin natin, sa bawat lakbayin natin sa buhay, huwag tayong matakot na lumabas dun sa comfort zone natin. Kasi paglabas natin ng comfort zone, kung gaano ka naging komportable dun sa comfort zone mo, paglabas mo, mas magiging komportable ka kasi ma-experience mo yung growth, maraming bagay na makikita mo na hindi lang pala yun yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ko. Kung hindi, when we face our fear, mas makikita natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Kasi hindi gusto ng Lord na ang buhay ng Kristiyano is stagnant lang. Hindi gusto ng Lord na kung ano yung kinalalagyan mo ngayon, dyan ka lang. Kung hindi ang gusto ng Panginoon, tinatawag niya tayo para mag-step out, para dalhin tayo dun sa higher portion ng plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun lamang po at bilang hamon po sa bawat isa sa atin, nawa ay huwag tayong matakot na lumabas yun sa comfort zone natin. Because along every step, dun sa mga path na nilalakaran natin, ang Panginoong Hesukristo yung bahalang sumama sa atin, siya yung bahalang mag-guide sa atin, at naniniwala ako na kung saan man tayo dali ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan,
At all we need to do is to always tawag dito, kailangan lang natin is laging bumabad dun sa presensya ng Panginoon. Kasi sabi nga dito sa pinag-aralan natin, the presence of God, you will be feel safe, secured, tama po ba? And with the presence of God, there is power. So, yun lamang po yung gusto kong iwanan sa inyo sa gabing ito at tayo po muli ay manalangin sa Panginoon bilang pagpapasalamat dun sa kanyang salita na kung saan naniniwala ako na patuloy na nagkaroon ng encouragement, challenges sa buhay ng bawat isa sa atin. So, huwag tayong matakot dun sa pagtawag ng Panginoon. Kung pinapalabas tayo sa comfort zone natin, kailangan nating maging matapang dahil tayo ay tinatawag ng Panginoon and we are a mighty warrior of God. So, yun lang po sa gabing ito at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy kaming nagtitiwala sa iyong mga gawa. Patuloy kaming nagtitiwala sa iyong kakayanan, Panginoon. At kami, Panginoon, ay nananampalataya na kahit saang daan mo kami dalhin, kahit saang laban mo kami dalhin, Panginoon, kami ay nagtitiwala, nananampalataya, Panginoon, na kami ay magtatagumpay dahil ayon sa iyong salita, kami ay iyong mga mighty warrior, Lord God, at kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng seasons ng aming mga buhay. At salamat, Panginoon, na patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, at patapangin to step up to our comfort zone, Panginoon, nang sa ganon, mas marami pa kaming bagay na magawa para sa ikauunlad, Panginoon, ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ito, Panginoon, ay magsilbing hamon sa buhay ng bawat isa. At salamat, Panginoon, that we will step out, Lord God, dun sa aming comfort zone na kung saan mas makikita namin yung malakihan mong plano, yung mga bagay, Panginoon, na gusto mong gawin, mararanasan namin, Panginoon, at yung mga bagong himala na gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyo, Panginoon, ang pinakamayamang papuri. Pasasalamat, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo, Panginoon, ang mayamang papuri, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa lahat. God bless po.